Okay, kumusta kayo? Pausapan natin ngayon ang isang bagay na madalas nagiging sanhi ng mainit na debate sa mga Christian circles, ang free grace theology o teolohiya ng libreng biyaya. Tara, alamin natin kung ano ba talaga ito. So, bakit ba natin kailangang pag-usapan to? Kasi, alam nyo, hindi to usapang pang seminaryo lang. May direct impacto sa kung paano natin tinitingnan ang ating sariling pananampalataya sa araw-araw. Siguro, narinig nyo na to, no? Yung sinasabing, free grace? Yan yung pwede ka nang gumawa ng kahit anong gusto mo kasi ligtas ka na. Diyan pa lang nagiging controversial na agad, di ba? Parang delikado pakinggan. Pero, totoo nga ba yan? Yun na ba talaga ang buong kwento? Dito, susubukan nating alamin kung ano ba talaga ang sinasabi ng mga proponents nito. Hindi lang yung mga naririnig nating karikatura o paratang. At kaya sobrang importante ng usapang to kasi ataktado dito yung pinaka-core ng paniniwala natin. Paano ba natin tinitignan ang saving faith? Paano natin sinishare ang gospel? Pwede ba talagang maging sigurado sa kaligtasan? At ano yung tunay na koneksyon ng faith at works? Lahat yan, apektado. Okay, so para mas maintindihan natin ang isang bagay, di ba, magandang tingnan muna natin yung kabilang side. Ano ba yung mga karaniwang batikos o kritisismo dito sa free grace? Well, eto yung mga laging sinasabi. Una, ginagawa raw nitong optional lang ang pagiging Lord ni Christ sa buhay natin. Pangalawa, na yung faith daw ay mental exercise lang. Basta naniwala ka sa isip mo, okay na. Hindi kailangan ng pagbabago. At basically, na walang connect ang gawa sa kaligtasan. Ang dading tuloy, parang sinasabing pwede mong ihiwala yung paniniwala mo sa pamumuhay mo. Sige, yun ang side ng mga kritiko. Malinaw. Ngayon naman, pakinggan natin yung mismong mga nagtataguyod nito. Ano ba talaga ang sinasabi nila? At dito pa lang, makikita na natin ang isang malaking pagkakaiba. Sabi nila, ang pananampalataya, hindi yan yung basta, okay, sang-ayon ako. Hindi. Ito raw ay yung pagiging kumbinsido, yung buong pusong pagtitiwala na yung ginawa ni Jesus sa krus, sapat na yun. Period. So para mas malinaw pa, ang pananampalataya sa view na to, hindi siya gawa. Hindi siya yung ambag mo, ito yung kamay na tumatanggap ng regalo. Yung nag-isang kondisyon para matanggap mo yung gift ng eternal life, hindi bayad, kundi pagtanggap. At yan yung pinakapuso ng free grace, na ang kaligtasan, regalo yan. Isang libre at walang kondisyong regalo. Hindi mo pinaghihirapan, hindi mo kailangang i-maintain, at lalong hindi mo kailangang i-prove sa pamamagitan ng gawa. Kasi yung pagiging matuwid natin sa harap ng Diyos, gawa niya yun, hindi gawa natin. At alam nyo ba, itong ideya na to, hindi to bago. Hindi to parang kabuti na sumulpot lang kahapon. May history to. Mula pa noong 1700s, may mga usapan na ganito. Tapos, noong 1900s, may mga bigating pangalan tulad ni Dr. Charles Ryrie. At hanggang ngayon, may mga scholars na nagtataguyod nito. So hindi to isang bagong imbento, kundi isang theological stream, kumbaga. Okay, ito na. Para sa akin, ito yung pinaka-importante, yung susi para maintindihan ang buong free grace theology. Ito yung malinaw na paghihiwalay ng dalawang konsepto, justification at sanctification. Kasi sabi nila pag pinaghalo mo tong dalawa, dyan nagkakagulo. Ang justification o pag-aaring ganap, ang tanong dyan, paano ka naging matuwid sa harap ng Diyos? Ang sagot, by faith alone. Minsanan lang yan. Parang gavel ng judge, not guilty, tapos na. Pero yung sanctification o pagpapabanal, ibang tanong yan. Ang tanong dyan, paano ka lumalago bilang Kristiyano? At yan, isang lifelong process. Pagsunod, paglakad sa Espiritu. Magkaiba yung dalawa. So, isipin niyo na lang na dalawang hakbang yan. Hakbang 1, justification. One-time event. Pag nanampalataya ka, boom, ligtas ka na. Hakbang 2, sanctification. Yung panghabang buhay na paglago. Ang punto ng free grace, yung hakbang 1, hindi yan nakadepende sa hakbang 2. Yung paligtasan mo, hindi nakasalalay sa performance mo sa paglago mo. Sigurado na yon the moment you believed. At dahil dyan, direktang tinatamaan ito yung isang napaka-personal na tanong para sa ating lahat. Paano ka magkakaroon ng assurance? Paano mo masasabing sigurado kang ligtas? Yung katiyakan ba, birthright mo yan bilang mananampalataya o parang bonus na kailangan mo munang pagtrabahuhan? Para sa free grace, malinaw ang sagot. Ang assurance mo, hindi dapat nakatingin sa sarili mo, sa gawa mo. Dapat nakatingin sa labas, sa pangako ng Diyos sa salita niya. Sabi nila, yung assurance, pag-aari mo na yan the moment you believe.
Bakit? Kasi nakasalalay yan sa natapos ng gawa ni Kristo, hindi sa pabago-bago mong performance. So yung mga gawa natin, para saan? Para sa paglago, para sa fellowship, hindi para i-prove na ligtas tayo. Karapatan yan, hindi reward. So ayun, pagkatapos nating tingnan ng mga argumento, yung kritisismo, yung sinasabi nila, saan ba talaga tayo bumabagsak? Sa huli, ang buong usapan na to umiikot lang sa isang fundamental na tanong. At yon ay ito. Yung buhay na walang hanggan ba, tunay nga bang libre o may fine print? Yan ang hamon na iniiwan sa atin ng free grace theology. Kung pananampalataya lang talaga ang kondisyon, dapat daw yung ebanghelyo ipinapangangaral ng walang kasamang pero, walang dapat gawin at walang mga hidden requirements. So, ano sa tingin nyo?